hindi nagbabayad ang Prime Water pati sa mga subcontractors nila. At yung mga water districts, hirap na hirap makawala. Budol ng taon or budol ng dekada? Here's the story. Let's recap. Prime Water is owned by the Villar Group, pinamumunuan ng Forbes richest Filipino na si Manny Villar. On paper, it is owned by Manuel Paulo Villar, the brother of Senators Mark Villar and Camille Villar. Nung DPWH Secretary si Senator Mark Villar na mayagpag yung Prime Water, 80% ng kontrata nila nationwide nakuha nila under the Duterte administration. And take note yung LUA o yung Local Water Utilities Administration sub-agency yon ng DPWH. Over the years, the assessment has been resounding. Palpak ang serbisyo at nagdudusa yung mga tao. In all my years of covering contracts and audits, ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-consistent na palpak na audit report. At pati yung mga auditors ang tatapang ng ginagawa nilang report sa Camarines Norte. Sinabi na nga nila na nag-overprice yung Prime Water sa mga projects. Kung hindi naman sila nag-overprice, hindi sila tumapad sa kinumit nilang investment. Mahalaga kasi yung capital expenditures na gagastasin ng Prime Water. Mas mataas ang capital expenditures, mas malalobby nila na taasan din yung singil nila sa mga consumer. Nabudol sila. Ang inyong dineliver lamang ay 144 million. Ang dami niyo po nabudol. At ito na yung isa pang issue. Pati subcontractor nila, hindi nila nababayaran. I spoke to one construction company na subcontractor ng Prime Water. Nakita ko rin yung outstanding bill nila sa Prime Water worth 75 million pesos. Napilitan na nga raw silang mag-layoff at baka mabankrupt pa sila. Ang ginawa raw ng Prime Water, pinautang sila ng All Bank na bangko rin ng mga Villar. But in the end, yung subcontractor din yung nagbayad ng interes. In an even more worrying case in Bacolod City, it turns out na nung pagpasok ng Prime Water, kinuha lang din nila yung private water supplier noong water district doon. Sabi nga ng isang konsehal doon na nakausap ko, walang naiambag ni isang tulo ng tubig ang Prime Water sa Bacolod City. At from August to October this year, hindi nakabayad ang Prime Water ng 7.9 million pesos sa supplier. Nagbabanta na yung water supplier na puputulin na nila yung linya ng tubig. Ang ending, ang mga tao na naman yung kawawa. And these two are not isolated incidents. May nakarating na rin daw kay Senator Raffy Tulfo na contractor naman na hindi nabayaran ng 90 million pesos. We looked at the audit reports and we found out na kalahati ng mga naka-joint venture ng Prime Water gusto nang i-forfeit or singilin yung performance bond kasi nga palpak. Pero pati dito, pahirapan. Tumawag kami sa insurance company claiming for the performance bond. Kaso yung insurance company po told us hindi kami pwedeng mag-claim, only Prime can claim. Sa survey na ginawa ni Senator Raffy Tulfo, kalahati rin ng mga water district ang gusto ng kumalas sa kontrata. 25 years each kasi yung mga contract. Ang problema lang, sa bawat gagawa nito, idedemanda ng Prime Water. Don't go to court anymore. That's the suggestion. Ako na magsasabi. Mr. Senator, with all due respect, I cannot decide on that. You cannot. Ang pag-asa ng mga tao ngayon, political will ng kanilang local leaders. For example, sa San Fernando, Pampanga, unilateral nang sinuspend ng mayor nila yung Prime Water permit. Pumunta sa korte ang Prime Water pero natalo sila so far. Sa Bacolod, alam na daw ng mga tao doon kung paano kahirap pumunta ng korte. Kaya ang plano ng mga konsehal nila, i-revoke yung mayor's permit. Protracted, long, tedious, and expensive litigations and settlements, or business cancellation. When they were issued their business permit for 2025, it was highly questionable and highly irregular as far as I'm concerned. So talagang pwede talaga namin i-terminate yung ang business permit nila. 6 months ago na, nung sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na iimbestigahan ng Prime Water. Sinabi niya pa nga sa SONA niya, 'di ba, na merong mananagot. Wala pa nga tayo sa usapin kung meron bang korupsyon na naganap at bakit nakalusot yung mga kontratang to na una pa lang, dehado na ang gobyerno at ang tao. Nandito pa nga lang tayo sa pag-make sure na merong steady water supply ang mga tao. Pero ano na? Hanggang kailan ba bubudulin ang mga Pilipino? If you have Prime Water complaints, send them to investigative@rappler.com.